Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipinasubpina ng Senado ang matataas sa opisyal ng PCSO. Kasunod ng tensyon sa pagdinig sa planong gawing online ang pagtaya sa loto. Kabilang sa inungkat ang paghina ng kita ng mga physical lotto outlet na karamihan daw ay nagsara na. Sagot na PCSO, alinsunod ang hakbang sa digitalization program ng gobyerno. At yan ang tinutukan ni Cedric Castillo. Niloloko yung taong bayan. Hindi, ma'am, no, in behalf of the taong bayan, hindi nyo kami pwedeng gaguhin dito. Promise. Do we look stupid? Look at me, eye to eye. Do I look stupid? No, sir. Do I look like a moron to you? No, sir. Hindi na napigilan ni Senate Committee on Games and Amusement Vice Chairman Senator Raffy Tulfo na mabulyawan ang mga kinatawan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa pagdinig kanina tungkol sa integridad ng tanggapan. Sumentro ang diskusyon sa planong test run para gawin na ring online ang pagtaya sa loto. Tanong ng senador, paano ang kita ng mga physical na loto outlet? Ito yung mga programa doon sa mga mawawala ng trabaho, mawawala ng negosyo. Wala kayong ganong klaseng programa? Sir, how can we have one if it is still a test run, sir? No. We will not, sir, with all due respect, we will not be able to know the full impact of an e-lotto if we do not conduct the test run. Kaya nga, ulitin ko, A, sabihin nyo, successful test run. B, sasabihin nyo, tumaas ang revenue for several hundreds of millions or billions. And C, tuloy na natin. Yun lang yun eh. Palagi mo sinasabing test run, test run, test run, test run. Parang yung ginagawa kaming bugok. Sa kabila nito, tiniyak ng PCSO na walang planong i-phase out o palitan ng e-lotto ang mga lotto outlet. Pero pangamba ng mga lotto outlet owner, baka ganoon ang ending. Katunayan, sa mahigit 8,000 outlets sa buong bansa, mahigit 300 na di umano ang nagsara. They're saying na the PCSO has to terminate their outlets because of low sales. So, we will be phased out siguro baka by the year 2026 hindi na po i-renew yung may mga machines namin. Your Honor, to our knowledge naman po, there is no intention or plan to phase out po or fix pero sir, lotto agents po, sir. I-1 plus 1 yun na lang po, sir. Ano? Very elementary po ito. Bakit pa pipila yung mga tao sa mga lotto outlets? Pwede naman silang tumaya sa cellphone. Binatikos din sa pagdinig kung bakit iisang kumpanya lang ang tatayong agent at electronic service provider ng e-lotto habang libu-libong tauhan ng physical lotto outlets ang posibleng mawalan ng kita. Wala sa pagdinig ang matataas na opisyal ng PCSO. Sa sulat na ipinadala sa Senado, ipinaliwanag ni PCSO General Manager Mel Robles na alinsunod sa digitalization program ng administrasyon ang e-lotto. Di ba kayo nag-iisip sa PCSO? Is that the meaning of the digitalization program of the government? That is to enhance government processes, how the people deal with the government. Hindi yung to promote gambling using digital means. Nasyak ako actually sa letter ni GM. Nakausap namin sa cellphone si Robles pero tumanggi muna siyang magkomento. Dati nang natalakay ng Senado ang mga panganib sa online gambling sa paglaganap ng e-sabong. Bukod sa issue ng mga nawawalang sabongero, nabanggit din noon ni Senador Bato de la Rosa ang mga taong nalulung dito. Kabilang ang isang ina na ibinenta pa ang anak para may pambayad sa utang dahil sa isabong. Ganon din ang isang bagitong pulis na ginamit sa isabong ang kalahating milyong pisong pera para dapat sa anti-drug operation. Para mas mabigyang linaw ang operational details ng planong e-lotto, ipinasabina na ng Senado ang matataas na opisyal ng PCSO. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Nanindigan ng Defense Department na hindi naghahanap ng away ang Pilipinas, pero dapat nating angkinin ang teritoryo natin. Kasunod po yan ang pagtatanggal ng Philippine Coast Guard sa floating barrier ng China sa Bajo de Masinloc. Nakatutok si Mav Gonzalez.
Ayaw natin ng away, pero hindi naman tayo mananahimik lang. Yan ang tugon ni Defense Secretary Gilbert Chodoro sa pahayag ni Chinese Foreign Minister Wang Wenbin na huwag magsimula ng gulo ang Pilipinas. Yan ay matapos tanggalin ng Philippine Coast Guard ang floating barrier ng China sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ano ba ang provocation? Yung paglalagay ng barrier o ang pagtatanggal ng illegal na harang? Hindi naman tayo nag-i-steer ng trouble, hindi naman tayo ang kumukup-kup eh. Yan yung hindi nila maintindihan eh. Ang propaganda nila na ginagamit eh. Lalong-lalo na, ayan banta na yan. Ayaw natin awayin ng China. Ayaw natin ng gera. Pero ang teritoryo natin kailangan angkinin natin at ang mga karapatan, sovereign rights dito. Dagdag ni Chodoro, delikado sa mga mangingisda ang barriers na nilagay ng China. Sa bahayag naman ng China na nagdudulot ng polusyon ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, sabi ni Chodoro, tingnan muna ng China ang sarili nito bago magsalita. Lalo't dose-dose ng Chinese vessels ang nasa West Philippine Sea. Ito rin ang nanira ng yamang dagat na ginawa nitong artificial islands. Nang tanungin si Chodoro kung dapat bang itaboy ang Chinese vessels na nasa loob ng katubigan ng Pilipinas, I think kung kakayanin, they should unless it is a traditional fishing ground. Kasi yung sa pagkaintindi ko yung Scarborough doon sa arbitral award is a traditional fishing ground of both. Sa pagdinig naman ng panukalang 2024 budget ng Department of National Defense sa Senado, tinanong ni Senador Robin Padilla kung dapat bang ibalik na sa ilalim nila ang Philippine Coast Guard na ngayon isang sibilyang ahensya sa ilalim ng Department of Transportation. Hindi po kagalang-galang na senador kasi po ang primary mandate po nila talaga ay maritime safety and security. Kaya nga naiputol yung harang sa Scarborough dahil maliban sa ibang mga dahilan, ito po ay hazard to marine safety. Kaya tama-tama lang po sila at wala ho sa mandate ng Armed Forces na mag-regulate ng inter-island shipping katulad po ng Coast Guard. Nangako naman ng Senado na dadagdagan ng pondo ng Defense Department. Rest assured, at the proper time, we will be meeting with you all in executive session on where we'll be adding the funds. Pero hindi po tayo pumayag na mabuli tayo ng ating kapitbahay sa norte. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ipinalilipat ng ilang kongresista ang mga confidential at intelligence fund ng gobyerno sa mga ahensya lang na nakatutok sa intelligence at surveillance. Paano ang 28 ibang ahensyang humingi nito para sa kanilang 2024 budget? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng kontrobersya kaugnay sa hinihinging confidential fund ng ilang ahensya ng gobyerno, naglabas ng joint statement ang liderato ng iba't ibang political party sa Kamara para sa paglilipat ng Confidential and Intelligence Fund o CIF mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno papunta sa mga ahensyang nakatutok sa intelligence at surveillance. Partikular nilang binanggit bilang benepisyaryo ng CIF ang National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pagpapakita daw ito na tinitiyak na ang paglalaanan ng pondo ng gobyerno ay tugma sa mga prioridad ng bansa at pangangailangan ng mga Pinoy. Kasabay nito, nagpahayag din sila ng lubos na pagkabahala sa paglalagay ng floating barrier ng China Coast Guard sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Nakakahadlang daw ito sa karapatan at kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino at nakakadiskaril sa kapayapaan at pagtutulungan sa rehiyon. Ang Senado, napagkasundoan ding i-reallocate ang pondo sa intelligence community, Coast Guard at AFP. Nauna nang napaulat na sa ilalim ng proposed national budget para sa susunod na taon, 28 ahensya ng gobyerno ang humihingi ng Confidential and Intelligence Fund na umaabot sa 10.14 billion pesos. Mas marami ito kaysa sa mga nagdaang taon. Pero hindi malinaw sa ngayon kung alin sa mga government agencies ang mababawasan o mawawalan nito. Isa ang Office of the President sa humihingi ng confidential fund sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Sa pagsalang ng OVP sa budget deliberations ng Kamara, ilang mambabatas ang nagpahayag ng pagtutol dito.
kinwestiyon din ng ilang mambabatas ang paggamit nito ng 125 million pesos na confidential fund noong 2022 sa loob lamang ng 11 araw. Pero ayon sa sponsor ng budget ng OVP, bagamat naganap ang pagbabayad sa loob ng 11 days, 19 days ang mismong implementasyon ng mga proyekto. Tinanong ng ilang kongresista kung saan ito ginastos ng OVP. Ilang informers, ilang intel, nag-hire ba ng sasakyan? Mr. Speaker, nagrenta ba ng safe houses? Hindi na nagdetalye ang OVP dahil nagsumiti naman daw sila ng report alinsunod sa Joint Circular 2015-01 o yung guidelines kaugnay sa confidential and intelligence funds. All of the accomplishment and the performance of the Office of the Vice President that covers the confidential fund were properly reported to the agencies as mandated by the Joint Circular. Punto ng isang mambabatas, nagpalabas ng Audit Observation Memo ang Commission on Audit sa OVP kaugnay sa paggamit ng 2022 confidential fund nito. Ibig sabihin, humihingi pa ang COA ng dagdag na dokumento sa mga pinagkagastusan nito. Git ng OVP, hindi pa nila natatanggap ito. Sa kabila ng kontrobersya, nakalusot sa plenary debates ang pondo ng OVP. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Pera at hindi tsoklate ang isinubo ng tauhan ng Office for Transportation Security base sa investigasyon kaugnay sa nawalang dolyares ng pasahero sa NAIA. Ang pinuno ng opisina nagbitiw na rin pero may iginiit. Yan ang tinutukan ni Ian Cruz. Kahapon pa nagsumite ng courtesy resignation na naka-address kay Pangulong Bongbong Marcos si Undersecretary Mau Aplasca, ang administrator ng Office for Transportation Security. Sa gitna ito ng kontrobersya kaugnay ng tauhan ng OTS na umano'y lumulon ng $300 na ninakaw daw sa isang dayuhang turista. Minabuti daw anyang mag-resign para hindi maipit ang budget ng Department of Transportation kasunod ng banta ni Speaker Martin Romualdez na haharangin ito kung hindi siya magbibitiw. Pero git niya sa kanyang resignation letter, wala raw siyang nagawang masama at sa halip ay naglunsad ng kampanya laban sa korupsyon sa lahat ng paliparan sa bansa. Ayoko na dumating sa puntong ganun pa ang mangyayari dahil parang hindi po maganda na because of me, na-sacrifice po ang buong departamento. Kahit na hindi po i-approve ng ating Pangulo, ako po may mag-volunteer na rin ako na aalis na dyan sa Office for Transportation Security. Ang ipinagtataka lang daw ni Aplasca, bakit siya ang napagbuntunan, gayong malala na raw ang mga problemang kanyang nadatnan nang italaga sa OTS. Kaya po nalulungkot kasi instead of yung focus ay mapunta doon sa mga tiwali, na bakit na nagtatanong nga ako sa sarili ko, bakit naman napunta sa sarili ko yung focus ni Speaker Romualdez. The problem in the airport is not a simple problem, but in fact it's systemic. He's very sad about it. Sabi ko sa kanya, may mga nangyayari talaga, no? And we have to accept the fact that we have responsibilities also as officials. Si Deputy Administrator ASEC Jose Briones ang itinalagang OIC ng OTS. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang investigasyon, natukoy na hindi tsokolate kundi pera ang isinubo ng babaeng tauhan ng OTS. Lang sinasabi doon sa investigasyon ay guilty. Guilty na ano? Guilty na pera. Although ang sinasabi nga nung babae, no, chocolate daw. Meron siyang affidavit no. Pero ang nakita ng mga investigador ay guilty siya talaga. Damay rin dito ang tatlong iba pang OTS employee na kasabwat umano. Lahat sila suspendido na. Posible silang matanggal sa serbisyo pagkatapos ng due process. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Bukas na didinggin sa Senado ang mga alegasyong kinakaharap ng binansagang kulto ng ilan sa Surigao del Norte. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Marisol Abduraman.
Pia, itinaas na sa full alert ang status dito sa Socorro, Surigao del Norte at sa buong Siargao Islands. Bukod Pia sa mga pulis, nagbabantay na rin ang mga sundalo dito sa checkpoint. Hindi naman maiwas ang mangamba ng ilang taga-Socorro sa gagawing pagdinig sa Senado bukas hinggil sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Matapos lumabas ang mga aligasyon laban sa grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI, naghigpit ng seguridad sa bayan ng Socorro. Ang bawat sasakyang papasok o lalabas, ini-inspeksyon. Okay naman po. Okay naman po, ma'am. Okay lang sa inyo? Okay lang po. Kahit medyo konting abala? Okay lang naman po, ma'am. Okay lang naman po. For safety naman po sa amin. Pero merong ilang natakot. Gaya ni Asuncion na lumuwas na sa bayan kanina, lalo't gagawin na bukas ang pagdinig ng Senado. Sa aligasyong ang SBSI ay isang kulto kung saan umano nangyayari ang pang-aabuso sa mga bata. Bukas kasi malalaman kung ano ang decision doon sa Senado. Medyo matakot din kami. Kami, civilian rami, sila nailang, tinuod na sila dito nga nailang mga delikado nga mga butang. Normal ang sitwasyon sa buong bayan, pero may ilang aktibidad na raw na hindi na pinayagan, tulad ng pagtuturo ng Alternative Learning System o ALS sa Sitio Kapihan. Basta nag-call lang yung PSDS namin na yun daw may pinalabas na order galing sa LGU. Huwag muna kaming aakyat doon bukas kasi naka-schedule kami doon bukas. Kasi daw nagpapalabas na yung LGU press release na standby muna yung mga activity doon. Siyempre, kailangan nating anuhin yung safety natin. Siyempre ako, may pamilya din ako. Kaya lalong nalulungkot ang mga guro ng ALS sa Kapihan. Lalo't konti lang daw sa mga estudyante roon ang nakakapag-aral ngayon. Sa akin kasi, makatulong sa mga bata. Masaya ako, ma'am, na nakapag-aral na sila. Sa isa namang pahayag, sinabi na Our Lady of Perpetual Help Parish, ang Catholic Parish ng Socorro, na hindi kabilang sa parish o anumang Catholic organization ang SBSI. Nananawagan ng parish ng tulong mula sa iba't ibang ahensya na sagipin ang mga miyembro nito mula umano sa mga abusadong leader. Kinukunan pa namin ng pahayag ang SBSI tungkol dito. Sa panayam naman ng GMA Integrated News sa ilang miyembro ng SBSI, sinabi nilang walang dapat ipangamba ang mga taga-Socorro dahil wala raw silang ginagawa kundi ang magdasal para sa kanilang mga leader. Hanggang sa mga oras ito, Pia, or few minutes before tayo umere, ay patuloy pa rin nating tinatawagan ang mga leader nga ng SBSI para sa kanyang reaksyon hinggil sa pangamba ng mga taga-Socorro. Pero dati nang sinabi ni Sr. Aguila na kung ano man daw ang ginawa nilang panawagan sa Sitio Kapihan ay hindi na raw yan makakarating dito sa Socorro. Samantala, Pia, bukod dito sa checkpoint ay pinaigting na rin ang police visibility sa buong bayan ng Socorro. Pia. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Nilagdaan ng Pangulo ang isang batas na naglalayong lumikha ng mas maraming trabaho. Kung paano, alamin sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Hindi lang mga Pilipinong walang trabaho ang kinakailangan tulungan ng gobyerno. Bukod sa mga unemployed na umabot sa mahigit 2 milyon base sa latest labor force survey nitong Hulyo, kailangan ding tulungan ng ibang may kabuhayan nga. Pero gusto pa ng dagdag oras dahil kapos ang kita o underemployed. Para dyan daw, ang Trabaho para sa Bayan Act, naganap ng batas matapos lagdaan ng Pangulo. It likewise addresses the need to update the skills of our workers and promote the use of digital technologies, particularly for our micro, small, and medium-sized enterprises or MSMEs. Inatasan ng batas ang Interagency Council na binubuo ng NEDA at Trade and Labor Departments para gumawa ng paraan para makalikha ng mga trabaho, kabilang ang pagsuporta sa mga maliliit na negosyo para mas maraming mabigyan ng trabaho. We will also incentivize employers, industry stakeholders, and private partners who will facilitate skills development, technology transfer, and knowledge sharing. At the count of 3, 2, 1... Activation confirmed. Sa hiwalay namang 10-year National Innovation Agenda, popondohan ng malaki ang research and development ng mga engineers, scientists, designers at entrepreneurs na mayroong mga bagong ideya. This document is not a plan, not just a plan, but a commitment to making innovation an indispensable component of our nation's development.
Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Chika in a minute! Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Ika nga ni Miss Universe 2015 P. Awards-back John C., it's the reunion you've been waiting for. Spotted kasi si Queen P. kasama si 2015 Miss Universe first runner-up Ariadna Gutierrez along the streets of Paris, France. Masaya din daw ang Colombian beauty queen sa reunion nila ni Pia after 8 years. Philo Swifties, your wildest dreams have been heard dahil mapapanood sa Pilipinas ang Eras Tour concert film sa big screen this October. Kaya get ready to sing your heart out, Swifties! Para naman sa ARMY, inilabas na ngayong araw ang official teaser ng upcoming single ni Jungkook ng BTS na 3D featuring Jack Harlow. Set to release din yan this Friday at ayon sa kanyang label na Big Hit Music, mas mature na JK ang masisilayan natin sa kanta. Kinwestiyon sa Senado kung bakit pinayagang maging parte ng Manila Bay Reclamation Project ang Chinese company na gumawa umano ng artificial islands sa West Philippine Sea. Depensa ng Philippine Reclamation Authority, may clearance ang naturang kumpanya mula sa ilang ahensya ng gobyerno. Nakatutok si Maki Pulido. Tanong ni Senator Risa Ontiveros sa Philippine Reclamation Authority sa pagdinig ng Senado kanina, bakit naman pinayagang maging bahagi ng Manila Bay Reclamation ang China Communications and Construction Company? Ito pa naman daw ang gumawa ng mga artificial islands sa West Philippine Sea na ngayon base militar na ng China. Even before we allowed the operations of these contractors from China, we required these contractor to secure a special permit under the rules of the Marina. They have submitted a clearance from the Coast Guard, from the Marina, and also during that time, an endorsement from the National Security Council. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Marina at Philippine Coast Guard. Sabi naman ni Undersecretary Jonathan Malaya, ang nakaraang pamunuan ng National Security Council ang nagbigay umano ng special permit, kaya hindi raw sila makakasagot ukol dito. Sabi ng PRA, nagka-issue lang sa Chinese construction company nang aprobado na ang proyekto. During that time, actually ma'am, hindi naging issue unlike nitong when they were already undertaking na nagkaroon ng issue na po, na-raise na po ito ng US Embassy and sa World Bank. Hindi pa masabi ng DENR kanina kung irerekomenda ba nilang tuluyang ipatigil ang Manila Bay Reclamation Projects na suspindido ngayon. Aabot kasi ng 1 taon bago matapos ang isinasagawa nilang Environmental Impact Study. Pero malinaw mula sa isang eksperto na kasali sa core group ng Impact Study kung gaano kahalaga ang coastal areas. 27% daw kasi ng huling isda o 1/4 ng food security ng bansa nasa coastal areas. Hindi lang coral reef ang pinoprotektahan, pati po si seagrass, pati po si mangrove. Si seagrass at mangrove po, yun ang tinatamaan talaga unang-una ng reclamation. Sabi naman ng grupong agham sa mga senador, mahina ang pundasyon ng mga gusali sa mga reclaimed areas dahil sa liquefaction o paglambot ng lupa, kaya delikado raw kung may earthquake. Posible rin ang pagbaha dahil babarahan nito ang natural na labasan ng mga ilog at hindi ligtas sa mga storm surge. In every disaster movie, there's always scientists at the beginning warning the people and the government of the effects. So hopefully this is not a disaster movie that we're watching right now. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility yung low-pressure area na ating minomonitor simula pa noong Lunes. Pero may isa pang dapat paghandaan dahil may bagong LPA na unti-unting lumalapit at nagbabadyang pumasok sa PAR sa mga susunod na araw. Ang LPA sa loob ng PAR huling nakita sa layong 1,000 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ayon ho sa Pag-asa, pahina na ito at posibleng mag-dissipate o mawala na rin sa mga susunod na araw. Pero bukod dyan, naging LPA na rin yung kumpul na kaulapan na namataan sa silangan ng southeastern Luzon sa labas pa yan ng Philippine Area of Responsibility.
Sabi ng Pag-asa, mababa naman ang tsansa nitong maging bagyo sa ngayon, pero posibleng pumasok ito sa PAR sa weekend, kaya patuloy ho na tumutok sa updates. Sa ngayon, ang trough ng low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, habagat at localized thunderstorms ang magpapaulan sa ilang bahagi ho ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang may tsansa na ng ulan dito sa Palawan. Pero pagsapit ng hapon, may pag-ulan na rin sa natitirang bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, Central Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon. May matitinding ulan sa Mindoro Provinces, Rizal, Bulacan at Pangasinan. Yan ho yung mga nagkukulay pula dyan. Sa Visayas naman, posible magsimula ang kalat-kalat na ulan bago ho magtanghali. Magtutuloy-tuloy na yan sa hapon at sa gabi. At may malalakas na ulan sa maraming lugar, katulad ho ng Panay Island, Negros at Leyte Provinces. Maghanda rin ho ang mga kapuso natin sa Mindanao dahil mataas ang tsansa ng ulan lalo na sa hapon at gabi. May heavy to intense rain sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. Dito naman ho sa Metro Manila, tulad po ng naranasan natin kagabi at kani-kanina lang na malakas na buhos na ulan, pagkidlat at pagkulog ay posibleng maulit bukas dahil ho sa thunderstorms. Kaya paalala lalo na ho sa mga nagko-commute, huwag kalimutang magbaon ng payong o kapote para ho hindi kayo mabasa ng ulan at hindi ho magkasakit. Mag-ingat lagi mga kapuso. Yan ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Mga kapuso, kapapasok lang na balita, ililipat ng Kamara ang confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President, Department of Education at iba pang civilian agencies sa mga ahensyang nakatutok sa mga banta sa West Philippine Sea. Sinabi po yan ni House Appropriations Committee Chairman Representative Elizalde Co. Ayon kay Ko, pangunahin ang importansya ng kaligtasan at seguridad ng bansa. Kaya bibigyang prioridad daw ng Kamara ang mga ahensyang nakatutok sa pagprotekta ng integridad ng teritoryo ng Pilipinas mula sa mga bantang panlabas. Ilalaan daw ang CIF ng mga civilian agencies para magdagdag ng pondo sa National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Patunay sa kasabihang try until you succeed, ang lolong nakilala namin. Hindi naging hadlang ang kanyang edad para abutin niya ang pangarap na makapasa sa licensure exam ng criminology sa ikatlong pagsubok. Ang kanyang kwento, tinutukan ni Mark Salazar. Punong-puno ang schedule ng 68-year-old na si Eugene Cagas, teacher sa kolehiyo tuwing Lunes at Martes. Huwebes hanggang Sabado, instructor naman siya sa TESDA. Kapag Miyerkules, lupong tagapamayapa naman siya sa barangay. Ito rin po ang layunin ng mga korte. Kasi kung pwede namin po kayong pagkasunduin, hindi na kayo makakarating sa korte. And mababawasan po yung bulk ng korte natin na pwede naman pala ditong pag-ayusin. Sa dami ng kanyang ginagawa, isiniksik niya pa rin ang isa pang pangarap, ang maipasa ang licensure exam ng criminology na 3 beses niyang sinubok bago makuha. Sa take ko, 17,500. Yeah, ang pumasa 5,200 something. Kasama na po ako doon. Napagalamang ko na nag-iisa akong 68 ang edad. The rest, mga bata. Sinarili niya raw ang pangarap na ito dahil mahirap ipaliwanag sa marami kung bakit may edad na siya, nag-aambisyon pa. Maraming nagpipilit, ang tanda na. They don't know why. Meron pa nga nagsabi dyan na, saan niya gagamitin yan? Rest in peace? Lapida? Kahit nga pamilya niya, hindi niya isinama sa laban. I don't want them to hope again for the third time, pasa na ako. Nilihim ko. Andiyan na yung result. Cagas nandun. Cagas, Eugene Valiant. Eugene Valiant Cagas, Metica. Bumuhos ang luha ko. Sabi pa raw ng iba, criminology talaga? Magpupulis pa raw ba siya? Hindi lang sa pulis magagamit
ang criminology. Sa lahat po ng aspeto. Sa bangko ngayon, tumatanggap na po. Sa mga industrial, tumatanggap po. License. HR, Human Resources, kailangan din po nila license criminology. Katwiran ni Mang Eugene, habang nagdaragdag ka ng kaalaman, mas dumarami ang oportunidad at hindi edad niya ang pipigil sa mga oportunidad. Salary, as of now, wala pa po. Pero po, yung respect. Kasi hindi ako mabibigyan ng higher subject for the higher year kung hindi ka license. I'm going to enroll masteral. Katunayan, kung bibigyan pa raw ng panahon, mag-aabogasya pa siya. Naniniwala si Mang Eugene na hanggat marami kang misyon at pangarap, mas bibigyan ka ng mahaba pang panahon. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nangangamba na ang mga dialysis patient na maputol ang serbisyo ng PhilHealth na kanilang inaasahan dahil sa hindi pa rin nare-resolbang pangakak sa portal nito. Ang mga dapat gawin kung kukuha ng claims sa pagtutok ni John Consulta. 6 na araw bago ang binigay na deadline ng Medusa Ransomware Group, hindi pa rin ma-access ang website at member portal ng PhilHealth na naging biktima ng cyber attack. Ang dialysis patient na si Rinalo umaasang maayos lalong madaling panahon ang gusot para di mahirapan ang mga dialysis patient tulad niya na nakasandal sa serbisyo ng PhilHealth. Inaalala po namin, sir, no, baka pag tumagal yung problema, dumating po yung time na syempre mag-aalarma yung mga centers, hindi sila makapagpasa ng kanilang claims. Pero ang ilang dialysis center, iniinda na raw ang epekto ng cyber attack sa PhilHealth. Since nahack si PhilHealth, hindi kami makapag-transmit ngayon ng mga claims na na-render na namin na service sa mga patient namin. Kung hindi nila din mapaprocess yung mga na-bill namin sa kanila na, wala din silang mababayaran sa amin. Wala din kami makokolekta. Anong mangyayari? Possible, kung hindi kami makakollect, syempre yung mga binibili namin ng mga ginagamit sa dialysis, hindi rin kami makakabili. Pero ayon sa PhilHealth, habang down ang kanilang system, ito ang dapat gawin ng ating mga kababayan. Kung ang mga miyembro po ay gagamit ng PhilHealth sa mga ospital o pagamutan, ay kinakailangan po nilang magdala ng pong kopya ng kanilang PhilHealth ID or kopya ng kanilang member data record para po siyang pagkikilanlan ng mga ospital kasi nga po hindi siya pwedeng ma-check online. Kung halimbawa naman po may mga plano na magbayad ng premium contribution sa mga employers or members, dahil wala po tayong online facility ngayon, ay pwede pa rin po sa PhilHealth offices through over-the-counter. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nagpadala ng text blast ang Maynila sa mga customer nito kaugnay ng bagong schedule sa pagpuputol ng linya ng tubig ng mga hindi nakababayad. Inanunsyo rin ang palugit sa kanila at nakatutok si Dano Tingkungko. Kabilang ka ba sa mga customer ng Maynilad na nakatanggap ng ganitong text message? Nag-aabisong simula October 1 kahit weekends at holidays ay magpuputol na sila ng water service sa mga may utang o hindi pa bayad na bill. Ang mga nakausap naming Maynilad customer, wala pa raw nakukuhang text pero pangamba nila, paano kung alanganin o di talaga kayang magbayad ng weekend? Itong si LV nga, kanina lang nabayaran ang bill niyang nitong September 12 pa dapat ang due. Hanggat maaari raw, kinakarir niyang magbayad agad. Pero paano kung oras sa pagbabayad ang problema? Ang hinihingi ko sana, wag naman Sabado-Linggo. Kasi minsan hindi ko talaga nahaharap magbayad ng Sabado-Linggo. Kasi ang dami kong ginagawa. Kinumpirma ng Maynilad ang text blast na nakuha ng GMA Integrated News. Pero paglilinaw nila, pagpapatupad lang ito sa bagong amyenda ng MWSS Regulatory Office sa mga alituntunin sa pagpuputol ng mga past due na linya ng tubig na inilabas noong Agosto. Dati kasi Monday to Thursday lang pwedeng magputol. Pero ngayon, pwede na kahit Sabado at Linggo at kahit holiday, maliban na lang sa bisperas ng Pasko, mismong araw ng Pasko, bisperas ng Bagong Taon, at 3 araw ng Semana Santa mula Huwebes Santo hanggang Sabado de Gloria. Kaya po tayo naglabas ng SMS blast sa ating customers para meron po silang warning bago po itong ipatupad talaga.
Hindi naman daw basta-basta magpuputol ng linya ng tubig ang Maynilad. Maliban na lang kung 2 buwang mahigit na itong past due. Pwede rin naman daw makiusap ang customer kung hirap sa pagbabayad ng tubig. Mahabang panugit yan. Bibigyan ng pagkakataon ng customer na kahit paano makapagbayad kahit partial, they can enter into a promissory arrangement. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Hindi raw siya sangkot sa panluloko. Yan ang iginiit ni Mario Marcos na inireklamo rin ng pagpapakilala umano bilang pinsan ng Pangulo. Itinanggi niya ang aligasyong yan, sabay giit na lehitimong negosyante siya sa AI industry. May mga litrato daw siya noon kasama ang Pangulo at iba pang VIP dahil tumulong siya sa kampanya ng Pangulo noong eleksyon. Pero hindi raw niya kailanman ginamit ang koneksyon para manloko. Pag-amin niya, may hinaharap siyang isang kaso ng estafa na anya ay dahil umano sa away sa negosyo. At ang iba pang kaso niyang hinarap noon ay nabasura na umano. Binabaliktad din lang daw siya ng isang nagre-reklamo na kinasuhan niya umano noon ng estafa. Nakahanda raw siyang linisin ang kanyang pangalan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission kung saan siya inireklamo. Ako kung hiningian ng pera para sabihin ko na ako yung pinsan ni President Marcos, bigyan mo ako ng pera. It's pinag-aaralan na po ng ating abogado kung may matanggap na kaming mga letters from them, then sasagutin na po namin kung ano po yun doon sa proper forum po sa korte. Certified and loyal kapuso. Yan ang tiniyak ni Carla Abellana kahit nagpalit ng management. May nilinaw din siya kaugnay ng naging manager nila ng ex-husband na si Tom Rodriguez. Makichika kay Aubrey Carampel. Nahanap ko na po yung aking peace. Talagang nasara ko na po yung chapter na yun ng aking buhay. Lagpas-lagpas pa po kumbaga sa pag-move on, yung ganun. I'm happy where I am. Pati na rin po sa yung kung sino po ako today. Carla Abellana 2.0. Yan ang kapuso drama goddess na humarap sa press conference kasabay ng pagpirma niya ng kontrata sa kanyang bagong talent management ng All Access to Artists o AAA. Kapansin-pansin ding short hair na si Carla. Sinyalis daw na ready siya tanggapin ang changes na nangyari at mangyayari pa sa kanyang buhay at career. Paglilinaw ni Carla, no bad blood sa pagitan nila ng dating manager na si Popoy Caritativo kung saan kasama niya roon ng ex-husband na si Tom Rodriguez. Wala naman pong away na naganap or what. Kumbaga, naghanap lang po ako basically talaga ng change. Parang turning a new leaf, ika nga. Tungkol naman sa ex-husband niyang si Tom, sinabi ni Carla na matagal na silang hindi nag-uusap dahil American citizen, nag-file na raw ng divorce doon si Tom at kasalukuyang pinoproseso na raw ito dito sa ating bansa. In process pa rin po yun, of course between yung US and the Philippines, mas matagal po yung pagproseso dito, yung sa ating justice system or sa korte natin dito. Pero of course we have our lawyers who deal with that po. Kasabay ng kanyang pag-move on, naibigay na rin daw niya ang forgiveness. Ibig sabihin bang posible pa silang maging friends ni Tom? Ayoko pong, kumbaga, tuldukan, yung ganun, or ayoko maging definite sa kahit anong bagay. Anything can happen po talaga. So, wala po akong gustong parang i-finish, finalize, i-set. Dahil maliit lang ang mundo ng showbiz at nasa iisang network, hinanda na rin daw niya ang sarili kung sakaling muling mag-cruise ang landas nila. Hindi pa rin daw muna niya iniisip na muling pumasok sa bagong relationship. Pero pag-amin niya, may mga nagpaparamdam daw na non-showbiz guys. Nilinaw din ni Carla ang bali-balitang lilipat siya ng network. Ever since naman po, GMA naman po ako, kapuso po ako, 14 years na po. Of course, I would love to stay. My loyalty is with GMA. Mapapanood soon si Carla sa upcoming Kapuso series na Stolen Life na baliktambalan nila ni Gabby Concepcion kasama si Beauty Gonzalez. Kakaiba, mas mabigat, mas of course challenging, pero at least pareho kami ni Mr. Gabby Concepcion na talagang, uy, iba to, ibang atake. Working with Beauty Gonzalez has been such, oh my gosh, a wonderful experience.
Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 89 days na lang ha. Pasko na! Ako naman po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kimportante ang may alam. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.